binuli nila ako ng binuli. Like, they even, kunwari, di ba, 10 years kami. So, may mga binigay siya sa akin, like, mga gamit, like, what do you call this? Cars and everything. They even, like, forged my signature to sell those cars. Diba? Oh my Parang God. yan, that is a perfect example of abuse of power. Kasi imagine, I'm just a single individual. Kotse lang yun. So, Tapos, maliit binigay na yun. sa'yo yung kotse. Yes, Nasa under my pangalan name mo na. na. Yes, oo. Tapos pinorge yung signature mo? Yes, I was in the Very, States. Mhm. Oo, kasi yung meron kaming apartment, may condo kami. May condo kami na binenta ko sa isang kaibigan namin. Tapos, syempre, nung binibenta ko, they need my IDs and everything. So, binigay ko yung ID ko. Pagkabigay ko ng ID ko, alam mo yun, I never thought that they will use it in some other way. So, kasi magkakaibigan kami. So, I thought, sige, I trust, diba? Tapos in everything. Then, nalaman ko na lang kasi when we are supposed to get the car, kasi yung car na yun, binigay sa akin. Tapos, nung time na yun, sabi ko, bigay ko na lang sa anak ko. So, sinabihan ko yung anak ko, kunin mo na, i-chat mo lang, i-text mo lang si Tito Tony Boy mo, blah, blah, blah. Then, nung tinawagan, sinabi, wala na, binenta ko na. Sabi ko, paano mong binenta yan? Tapos, there are a lot. Parang, there are a lot. everything. Tapos, yung mga properties, ganon, finorge pa rin yung signature ko. Tapos, parang I kept quiet. Tapos, parang pag kino-confront ko yung mga tao, hindi ko kino-confront. Sabi ko, ba't mo binigay? Ba't di mo ako, hindi, bibigay ko naman eh. Sabi ko, I just don't like the fact na they can do that behind my back. It's scary. Diba? Yeah. It means Kasi that, kaya lang, forgery is a crime. Yeah. May pananagutan sa batas dyan. Exactly. Very bangag, ha? Very bangag, ha? Yes, and I have evidence. Na nasa USB. Kasi I'm not here. Yeah. And hindi. Kahit ngayon, like nasa States ako. I have my tickets, I have my passport, may record ako sa US, di ba? Pag na ginawa nila yung transaction. Ang ibig mo sabihin, you were away, nagkaroon ng transaction, pinorge ang iyong perma. Yeah, Grabe. they keep on doing that. Tapos galit pa sila nung tumatawag ako. Tapos this is sad. Eto nga yung sinasabi ko. Kaya nafe-feel. Nawala si ano. Nako, mukhang ginorgor na siya. Okay. Nawala yung signal. Nako, mukhang ginorgor si Cathy ng mga bangag. Ayan, sana makabalik siya. Dali, mga kababayan, ha. Sana makabalik si Cathy, no? Very interesting, actually, mga kababayan. Sa kapapasok lang dito, dun sa first part, nag-uumpisa pa lang kami na sinabi ni Miss Cathy Binag na una niyang na-meet si Lisa Marcos sa bahay niya sa Forbes Park ay inalok agad siyang magpulburon. So, yon sa first part ng ating interview. For sure, sana mahaba-haba pa ito. Ayan, nandito na siya. Ayan, nakabalik na si Madam. Ayan. Tignan natin. Okay. Madam, nagurgur ka. Hello? Hello, Madam, Sorry. nagurgur ka. Nagurgur ka. Okay. Yeah, you're good. You're good. You're back. Wait. Unmute. Yeah, you're good. Okay. Yeah. Wait lang, sige lang. Alam mo na ka sa backstage. Ayusin mo muna yung phone mo. Lagay mo natin sa backstage palangga. Yeah, nasa backstage ka, ayusin mo na natin yung iyong hindi ka nakikita. So, yung assistant mo, hindi nakikita. So, makakabalik siya. So, nakita nyo naman. Paki-share nyo po. Grabe itong revelation ni Miss Cathy. Na kailangan malaman ng taong bayan and you guys decide. Ako, nakikita ako sa kanya, very spontaneous. Alam niyo yung taong nagsasabi ng totoo, hindi mo yan katulad ni Kuting, di ba? Na ngumingiwi muna bago siya bago siya magsalita. Kasi mag-iisip pa siya kung paano siya magsinungaling. Pero Miss Cathy Binag ay talaga namang, again, mga kababayan, kayo po ang judge dito. Kayo ang huusga kung ang tao bang mga ini-interview natin dito ay may mga kredibilidad at syempre yung kanyang naranasan siya
admittedly, siya ay na in love kay Tony Boy Florendo at niliwanag naman niya na nung siya ay pumasok sa relasyon ay hiwalay na sila nung kanyang asawa. At napakaganda yon kasi honest yung tao, walang pasikot-sikot, hinaharap niya kung ano yung realidad na pangyayari sa buhay niya. I think she's ready. Ayan, Miss Cathy, you're back. Okay. Hindi kita marinig. Hindi mo ako marinig? Yeah. Okay. I don't know why. Hindi mo ako marinig hanggang ngayon? Hindi Okay. Baka, no, I think yung phone mo is, ayan, hello? Ayan. Hello, madam? Hello? Ayan. Sige, lagay mo na sa backstage habang inaayos niya kasi may nag-a-assist sa kanya. Bear with us mga palangga, paki-share lang muna. Okay, paki-share. So, hanggang sa ma-stabilize yung kanyang audio. Kasi first time niya sa StreamYard. Kaya medyo baguhan siya dito sa technology na ito. Anyway, medyo nawala na siya. I hope makabalik siya. Mag-comment kayo. Ma'am Cathy, maraming salamat. Marami pong salamat. Okay. Mama Harlika, hello mga Gabriela Silang ng Pilipinas, sabi ni Palangga. Okay, I think she's back. Tignan natin. Okay. Alright. Sa Davao. Okay, yan na siya. Miss Cathy, you're back. Yeah, kasi may tumawag. Sabi mo, oy, baka Wag muna kayo tumawag. Mukhang gusto talagang magorgor yung live natin. Anyway, Hindi. Nakakaloka. So anyway, alam mo, based sa kwento mo, no, first part pa lang, nararamdaman ko yung strong personality mo, na sa kabila ng iyong alindog, ang liit mo, sabi ko nga, nakalahati yung katawan ko. Doon yung tapang Andun yung tapang ng isang babae, no, na nakakahanga-hanga. Balik ako dun sa sa 5 beses mo ba nakasama si BBM o si Marcos Jr. at si Lisa. So yung pangalawang beses ninyong nagkita muli, natatandaan mo pa kung saan? Alam mo, to be honest, di ko na matandaan sa 10 years. Okay, yeah. Yeah, Pero palagi natandaan mo. Sa bahay lang usually. Ito Bahay ba, lang palagi. kasi mga nakakarating sa akin, mga chika boom boom, ang pulburon session daw ay nangyayari yan sa Forbes Park, sa Dasmariñas, sa mga restaurants na open nilang ginagawa. So doon ba sa sa pagkakatanda mo na 5 beses mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang event, itong si Bongbong Marcos at ito si Lisa, kasama ang iyong ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may kukwento mo ba sa amin kung ano yung talagang yung una, alarming talaga yun eh. Alarming na talaga yun. So, doon ba sa mga pagkakataon na na-meet mo sila, nagpupulburon talaga sila? Well, sa grupo nila, yes. Oo, lahat sila. So, ako parang palagi ako may bad experience kasi pag kunwari, may gusto kong umuwi. Pag gusto kong umuwi, bawal umuwi. Bawal umuwi? Kasi, ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy, kapag kunwari, gusto mo nang umalis, pag bago kayo, you don't know alam mo yung way nila, how to do it. So I thought, parang, okay, can I go home? Kasi parang pagod na ako. Kasi morning person ako. I sleep early. Ayun. Okay. Tapos, So, yeah. Go ahead. Okay, go ahead. Yeah. Sabay pa tayo. Oo nga. So, nung yung mga experience ko ganon, yung one time din, I feel parang madalas nababastos. Alam mo yon na, kasi pag lasing na mamumura ka, or may lasing, may alcohol, and, yeah. Kaya naghalo, alcohol at pulburon. Yeah, tapos, again, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi because gusto ko, it's a vengeance or whatever. I'm just speaking my truth. And if you're telling the truth, hindi mo kailangan i-memorize. Kasi it's an experience and you experience it. Alam mo yun, ako to. Diba? Okay. Like, walang pwedeng magsalita
against my truth, 'di ba? So Kasi ikaw yung nakaranas. exactly. So parang nung ano kami, even like pati mga anak, alam mo yon, parang babasusin ako, hindi ko pa nami-meet, kumurahin ako, tawagin akong whore, 'di ba? Parang edukada kayo 'di ba? Parang I thought you came from a prominent, you study in a good school, kung basusin ako ganyan. Then nung nagkakaso si Tony Boy with Alvarez, Congressman Alvarez, ako pa sinise, wala naman akong kaalam-alam doon. Actually, ginawa akong collateral damage. Parang ako na lang. 'Di ba? Ako yung pinasama, then I absorb everything, tapos gusto ko i-depensahan yung sarili ko. Pero hindi, kasi parang ayaw nila. So then, when they're doing drugs, yung isang experience ko is like, sa restaurant ko sa White House, one Sa time lugar yan? is Maynila? sa Davao. Davao, Davao okay. City. May restaurant kasi kaming tinayo doon. So, like, nung nandun kami, parang pag nagda-drugs, syempre may long table, very upfront, like, si Pirma. Like, Si Lagda. Oo. Si Pirma, yung bang code? Yeah, oo. Okay. Parang, so I ano feel sabi na niya? rin, parang sinasabi niya minsan, harapan doon ng mga tao, may mga tao doon. Alam mo yun? Papangalanan ko in the right time. Yes. Okay. So parang right now, wag muna. Nandun lahat yun sa Si USB Lagda, ko. si Lagda na lang muna kasi public special assistant to the president. Okay. Oo, kasi 'di ba, public official. Then when you were there, like sabi niya sa akin na, "Oh, Kathy, lapit lang ng bahay natin." Ganyan siya. Tapos, matanda na tito ko, 'di ba? So, dyan lang ako pag kailangan mo. You know, you feel Oh my God. Diba, very degrading. Kasi parang iisipin mo, hindi ko alam. May asawa na siya, di ba? As artista Exactly, ka. meron. Yeah. Again, may mga ganon? May mga ganon? Yeah. Oh Again, God. I'm speaking my truth. I didn't say this. And I wish sana yung Gabriela, tulungan niyo ako, di ba? Huwag kayo maging one-sided lang. Alam mo yun? Kasi feeling nyo kakampi ko si Sarah or wala. No, it's not about being kakampi. It's speaking the truth. What is right, what is wrong. Di ba? Parang yun yung atin. And that time, hindi ko to nilalabas or hindi ko ginagawa kasi parang hayaan mo na lang kasi lasing, hayaan mo na lang kasi sabog. So then when you realize it, then ang daming kumukontak, yun nahiwalay ako, ang dami kasing kumukontak sa akin eh. Alam mo yun, sana nga yung mga taong na abuse, yung mga taong na bully nila, lumabas kayo lahat, huwag kayo matakot kasi may social media na. Alam mo, before kasi, nung time dati, hindi kayo makakapagsalita, hindi nyo magagawa. Like, di nila yan basta madidelete, share it. Parang ginagawa mo, Maharlika, na parang they cannot just delete everyone. Di nila mamomonitor lahat. Ilan ang tao sa Pilipinas? 100 million ba? 170. I forgot. 100, So, more or less 120. di ba? Kung 120 yan, no? Diyos ko, yung 500 billion. May pera na tayo lahat kung hinati nila. Okay. So, Anyway, I know. Parang para sa bayan. So, dun sa White House na yun, sa restaurant na yun na sinasabi mo, na talagang tumitira sila broad daylight. Umaga ba yun? Araw like yun? Gabi? Dinner. Dinner. Gabi. Okay, dinner. Yeah, What I'm trying to dinner say, siya. talagang wala silang pakialam kahit na may mga guest sa restaurant o nagtatago sila kahit papano? They have their own way. Parang kunwari sa table. Even naman here in Manila, like even sa clubs, mga clubs dito, public yan. Parang they Sila. don't really care anymore. Yeah, parang Wala nang public batas, sila ang batas. wala. You know, sa akin nga, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo, ako ang tagal kong nakasama, 10 taon. Loyal kong loyal. Pero ngayon na-realize ko nga, kaya kayo, huwag kayo magtataka, ba't yung siguro kay question ni iba, sabihin nila, "Oh, 'di ba? Ang tagal nyo, loyal ka dati, ngayon hindi ka na loyal." Sabi ko, first and foremost, di ako kumikita, hindi rin ako vlogger. 'Di ba? So parang I'm nothing against with vlogging and everything. Again, I'm speaking my own truth, 'di ba? Parang this is my story. So parang you can say whatever you want, bahala kayo sa buhay nyo. You don't know me, you don't know my story, you don't know what happened to me inside. So, alam mo yung very public sila, malalakas ang loob. Tapos ako nga, 'di ba, parang one time pa nabalya pa ako ni Lagda Nabalya? sa CR kasi nag-CR kami dun sa restaurant ko. Nilagda. Siya. Nilagda Oo. Mayo, oo. Tapos parang tinatry niya akong ihalikan, yung ganyan. So, Oh my parang God. sabi ko, my God. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos hindi na ako naintindihan ni Tony Boy that Tony time. Boy. Kasi sobra siyang lasing and all. Tapos sabi niya, parang sabi lang niya, parang, hayaan mo lang yan. Ganyan lang talaga yan. Parang ako, ha? Diba? Parang, I think 3 years pa lang kami nun. Tapos ever since then, I don't want to be around him.
Kasi parang sabi ko, Wow. one way or another, baka may mangyari tapos wala lang din. Ano ko parang nakaka-trauma yun, 'di ba? In my part. So, Wow. nakakalungkot kasi parang the reason why again nagsasalita ako now is because like if this is our country. Tapos kung inaano tayo, napapaligiran tayo ng mga leader na ganyan, ng mga pag-uugali, Nangabangag. parang Mm. ang hirap. Kaya look at what's happening now. 'Di ba? Parang so hindi mo gusto, eto gagawin natin. Hindi mo gusto, o sige, bubulihin natin, harasin natin. Ganyan talaga sila. They did it to me. Pinapasundan ako, 'di ba? Papupuntahan ako. Hindi lang nila ako talaga na Wow. ano masyado. Kasi sabi ko, hindi ako pag ako may nangyari sa akin, sabay-sabay tayong babagsak. Sinabi ko talaga 'yon, sisiguraduhin ko 'yan. I'll make sure lahat kayo. Kasi lahat 'yan may hangganan. Kung sa tingin niyo ngayon may power kayo, lahat 'yan may limitation, 'di ba? Alam mo Yeah. 'yun, ang Diyos lang ang pinaka-powerful Kapangyarihan. dito. Oo. So So, pag siya na mismo 'yan, wala kayong magagawa. doon ba sa restaurant na yon na hinaras ka ni Lagdameo, then yung iyong ex-partner, sabi niya sa'yo, hayaan mo lang, nandoon ba si Marcos Jr.? Hindi, wala siya nun.